So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, palag! So, ngayon pag-usapan natin guys, itong napakainit na intro, napakainit na salubong sa pagbubukas muli ng putang inang pang-apat na to guys, na Senate hearing ni Senator Bato de la Rosa. Dito nga po guys sa usaping PDEA leaks na ewan ko ba bakit hindi ito matapos-tapos. Parang feeling ko may pang-5 pang Senate hearing dito. Anyway, ang kagandahan naman dito guys is na-cite in contempt ang kanilang jukebox singer, ang kanilang whistleblower na si Morales. Sinite in contempt niya ni Bato yung yung isang si Picoy, 'di ba? Sinite in contempt niya si Picoy. Sinite in contempt din ni Jinggoy Estrada itong si Morales kasi nakitaan ng pagsisinungaling. Di ba? Hindi pinakinggan ni mas malala naman yung kay Bato kasi hindi niya pinakinggan yung yung alias Picoy na yan. Itong si Jinggoy Estrada talagang na-corner niya. Itong si Morales na oath on lying talaga. Nagsisinungaling. So anyway guys, ito yung mainit na intro ni Jinggoy Estrada. Dito nga po guys sa unang oras, 'di ba, ng pagbabalik uli, pagbubukas, pang-apat na Senate hearing nga po ni Senator Bato de la Rosa sa dangerous drugs, ukol nga po dito sa PDEA leak. So ngayon, ay wala, hindi nakapalag si Bato dito eh. Ang ganda pa naman ng tirada ni Jinggoy, pakinggan nyo. Wait lang This is the 4th hearing for the alleged PDEA leaks, and I am hoping that with this hearing, we will finally achieve the purpose of this inquiry to ferret out the truth. After 3 extensive hearings and having heard that it's the testimonies of so many resource persons, the veracity of the alleged PDEA documents has yet to be established. The fact is that former PDEA agent Mr. Morales has not presented any substantial proof to support his claim. Oo guys, hindi kayang tapatan ni Morales lahat ng mga tinatanong sa kanya. Kumbaga, yung sagot niya minsan no comment din, minsan yung sagot niya hindi ko na po maalala. Ganyan po yung laging sagot ni Morales. Kagaya nga po ng sabi ni Senator Chis Escudero na kapag magi-invite tayo ng resource person, dapat yung may personal knowledge. Kasi ang nangyari guys, wala pong personal knowledge itong si Morales kasi po yung kanyang confidential informant yung may personal knowledge kasi yung informant niya, yun naman po yung nakakita. Di umano na gumagamit daw ng white powdery substance itong si President Marcos at itong si Maricel Soriano doon sa Rockwell noong taong 2012. Pero sinulat lang naman ito ni Morales, hindi naman po siya nakakita. Ngayon, nung tinatanong, nasaan yung confidential informant mo, hindi niya mabanggit-banggit. At nang patuloy ng tanungin ni Senator Jinggoy Estrada kung pwede mo bang banggitin, whether the gender, girl or boy, ayaw niya talagang banggitin. So ngayon nga po guys, doon pa lang meron ng mali. Ang problema kasi, gatas na gatas nga po itong Senate hearing na to, ginagatasan ni Bato para nga magmukhang addict itong si President Marcos. Magmukha talaga silang gumagamit ng illegal na droga. Syempre, for demolition job na din po yan. Character assassination para po sa ating presidente. Pero hindi naman po sila nakaligtas dito kay Senator Chis Escudero, kay Jinggoy Estrada. And even lahat po ng in-invite dyan na binabanggit ni Morales, kasi ang hilig pong magbanggit ni Morales mag-name drop. Lahat po ng mga binanggit niya ay dinideny yung kanyang allegation. So, wala nga pong sumusuporta sa details na mga inilalahad ni Morales. So, ewan ko ba, bakit patuloy pa din na pinapaniwalaan, pinapagsalita ni Senator Bato de la Rosa itong si Morales. Diba? Gatas na gatas, lutong-luto. So, ngayon, patuloy. It is basic that bare allegation is not evidence and is not equivalent to proof. There is a need to emphasize that mere allegations are not evidence. Wala ni isa sa mga tumistigo sa komiting ito ang nakapag-corroborate sa testimonya ni Ginoong Morales. Bagkus, pinasisinungalingan pa ng mga taga-PDEA mismo ang mga kwento niya. At hanggang ngayon,
Matapos ang 3 public hearings, ang dokumentong sinasabi ni Morales na siya mismo ang gumawa ay hindi niya maipakita. Naipakita rin last hearing ang questionable pagkatao at integridad ni Morales. Ang dating PIDEA Chief Junicio Santiago nagsabing kilala umano si Morales sa pagiging sinungaling. Pinatikos lahat ni Morales ang lahat ng leader ng PIDEA kung saan pinilalabas niya na siya lamang ang tama. Bilang inyong senador at vice chairperson ng committee ito, mandato at responsibilidad ko na alamin ang katotohanan sa di umano'y PIDEA leaks. Marami man ang bumabati ko sa akin, patuloy ko pa rin gagawin ang trabahong inaatang sa akin. Naniniwala po ako na kahit saan man humantong ang usaping ito, ang katotohanan ang mananaig at mananahimik ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Maraming salamat po, Mr. Chair. Yan, narinig nyo? Talagang, hindi nagkakatugma itong si Senator Bato de la Rosa at itong si Jinggoy Estrada. Kasi si Jinggoy Estrada, talagang hinahanap niya yung totoo. Ito namang si Bato, nakikita nyo na talagang gumagatong at literal na merong panggagatas. Tingnan nyo guys, si Picoy, hindi niya nga pinagsalita, di ba? Pinasight in contempt niya. Kasi ano naman daw yung reason para paniwalaan itong si Picoy. Kasi nga napolcom daw siya at napakadami din pong mga kaso na ipinukol dito kay yun, sa napolcom na si Picoy na yun. So, sinight in contempt niya. Ngayon naman, itong si Morales, sinight in contempt din ni Senator Jinggoy Estrada dahil nga po narektuhan niya, na-corner niya sa mga tanong na hindi po kayang sagutin ni Morales. Now, guys, wala naman talagang walang sense yung nangyaring Senate hearing. Paulit-ulit po yung mga tanong at hindi na po tayo nag-i-stick dito sa PIDEA leaks issue. Doon na po sila nag-i-stick sa itong si Morales ipapapatay daw ni First Lady Liza Araneta Marcos. Doon na sila nag-stick yung paninisi, 'di ba? Yung hinihila na nila yung administration pababa. Yun po guys yung napupuntahan ng Senate hearing na to. Hindi na po nakafocus kung sino yung nag-leak ng PIDEA document na yan, kung totoo man. Kasi actually, dapat noon pa naman yan, guys, natapos. Ang problema nga lang dito, guys, patuloy nga po na pinapagsalita ni Senator Bato de la Rosa itong si Morales. Hindi niya nga pinakinggan yung former ex-PIDEA agent na si Junicio Santiago na tinawag niya ng STL. Itong si Morales na sinungaling talaga. Hindi niya pinakinggan even yung lawyer na ganito gumawa ng pre-operational report. Yung si Del Valde, bagkus tinuruan niya pa, dinuro-duro niya pa. Itong si General Lazo, hindi niya din pinakinggan. Kay Morales lang siya nakinig. Even kay Senator Chis Escudero na, di ba, sinasabi ni Bato de la Rosa na kaya totoo yung papel na yan dahil sa butas ng puncher at dahil sa kalumaan. In the first place, pwede pong ma-edit yung klase ng papel. And second place, pwede naman po lahat lagyan ng butas ng puncher. And hindi mo pwedeng masabing authentic ang isang dokumento dahil lang sa kalumaan ng papel or dahil lamang po sa butas ng puncher or dahil sa opinion mo. Hindi pwedeng ganun yun. Anyway guys, wala kayong makukuhang sustansya dito. So basically, yung nangyari guys, yung pinaka yung pinaka plot twist dito na cite and contempt itong si Morales and itong si Picoy. Yun guys yung nangyari doon. Walang sense, paulit-ulit. Kung papanoodin nyo, masasayang lang po ang higit kumulang 2 oras ng buhay nyo. So ngayon, yun lamang po. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.